Maraming nagsasabi na ang loan ay okay lang. Kasi nga, pag nag-loan ka, ay tataas ang credit score mo. So, ang vlog na ito ay tungkol sa bakit ang isang car loan ay hindi siya financial upgrade based on my experience. By the way, ako si Joy Lee, isa po akong government employee na may 10 years experience na bilang isang teacher. Dati, nung nakapasok ako sa government, ay syempre, nung nasa private ako, hindi ko makapaglabas ng sasakyan, no? Ngayon, nung nasa government ka, mayroon siyang parang may achievement, may boost up sa sarili na because you are approved by the bank na pwede ka nang maglabas ng sasakyan. Even it is car loan, di ba? Qualified ka na. One is you are trusted by the bank and lumalabas na may kapasidad kang magbayad. So there is a boost up of moral na level up, achievement sa buhay ito. So okay, it is an upgrade. It is a financial upgrade for me. Ibig sabihin, I'm not earning anymore 5,000 pesos. Dati yun kasi ang earning ko is now I am a government employee and I have a lot of benefits. Ganon yung pakiramdam mo. Parang ang daming positive vibes. Meron na yung sa GSIS. So pag sa government, diba, GSIS na siya. So, meron akong gustong itry na loan. Malinis ang papel, malinis ang payslip, wala pang bahid ng anong deductions, no? So, sabi ng kaibigan ko, try natin. Gusto ko yung mas malaki na loan, yung 50,000 ba na tinatawag nating console loan sa GSIS. Sabi is hindi siya pwede. Unless kung mag-emergency loan ako, which is for a starter or beginner, or kung ikaw ay teacher 1, doon ka mag-start sa emergency loan, which is 20,000 ang ibibigay sa'yo. So sabi ko, ay ganun ba? Pero parang feeling ko kasi that time is 20,000 is saan ko gagamitin? It's just a try or wala nga akong purpose nun kung anong gagawin, just a try. Kasi nga first time kong tinatawag na loan, what is that? So sabi ko, ganun pala yon. So, nag-emergency loan ako, nung magkataas ng emergency loan, pwede na ako, upgraded na ako, na kumuha ng mas malalaki pang loan. That is the advantage pala. But the problem here is para akong na-trap. Para akong pumasok sa trap, sa car loan o sa utang. Kasi hindi ko siya na-manage carefully, hindi ko siya nagamit. I am now working in 3. Nagtatrabaho na ako sa department or nagtatrabaho tayo sa isang boss. Pangalawa is nagtatrabaho na ako ngayon sa pag-remove ng tax, mas mataas. Pangatlo na pinagtatrabaho ko, which is not sana, is I'm working now for the bank. Bakit? Nagtatrabaho na ako because of the interest. It's not already about my capacity to pay. It's not about I am qualified. It's a trap. May interest na akong binabayaran na hindi nila sasabihin. Siyempre, umutang ka nga. It's your obligation. So, for me, it's a trap. So, ang nagiging solution ko now is, kahit na lumaki yung sahod ko, ganyan, parang hindi mo ramdam na parang kang nasa private school pa rin na nagtatrabaho because ang natitira na lang na sweldo ko noon 4,500 to 5,000 because high-end, sabi nila high-end, kalalabas lang nung sasakyan sa market. So, mahal ang binabayaran ko monthly. So, ngayon, ang ginawa ko is that meron akong pumasok ako sa networking, nagdagdag ako ng additional income ako, trabaho ng trabaho. Since nasa private ako noon, sideline ko lang talaga mag-tutor. Pero ngayon, parang mas malaki. Mas tumaas ang sahod, mas mataas ang spending ko, at mas mataas ako maghanap ng sideline ko. That is my solution before. And I just realized na it's not a financial upgrade. It's just an upgrade wherein I use loan for lifestyle upgrade. That's why naniniwala ko na mas mataas ang sahod mo, hindi ibig sabihin yon is mababawasan yung mga babayaran mo o matutulungan yung mga binabayaran mo sa pagbabudget, mas mataas pa nga ang spending. There are 2 purposes of the loan. Loan is for good debt, and loan is for bad debt. Ang nangyayari kasi is ginagamit natin yung loan for lifestyle. Pinambibili ng mga financial upgrade na tingin natin na nag-a-upgrade sa sakyan, lalo na is pero napupunta tayo sa trap na wherein hindi pa sana because of the interest, which is dapat sana
Ang financial upgrade na tinatawag is dapat nag-increase yung neto mo, nag-increase dapat yung cash flow mo, and then nag-grow yung pera mo out of that cash flow. Pero hindi yun ang nangyayari sa atin. Financial upgrade sa atin is that we are qualified in the bank, pero it's a trap because kinakain tayo ng interest. Ang akin, ang financial upgrade is increase of income source, wherein dapat yung financial upgrade na yun, nagpataas tayo ng mga asset natin, asset o yung mga magpapasok sa atin ng pera para pag may luho tayo, doon natin kukunin. I believe na ang needs ay from the active income, and ang ating mga wants na kailangan na bilihin din is from the passive income. Yung wants natin, kailangan natin yan mabili so that we can satisfy din or comfortable din ang buhay natin. That's why we are working. So that kailangan natin magkaroon din ng mga wants, pero dapat nanggagaling sa passive income. That's why kung tumaas ang ating mga sweldo, that's how we need to build up 3 years to 5 years. We don't underestimate ang magagawa natin na mga pagpapalago natin sa ating mga pera in 3 years to 5 years. Na-overestimate kasi natin yung ginagawa nating paggawa sa paggawa natin ng asset natin sa buhay, yung one day. Pero na-underestimate natin yung magagawa natin in 3 years to 5 years, which is sana yun na makakatulong sa pag-upgrade natin sa buhay. There's no problem in upgrading our lives, basta tama yung prosesong gagawin natin. Hindi tayo mag-upgrade because of gagamitin natin yung bangko as a bad debt. Mag-upgrade tayo because nakapag-build tayo ng asset natin so that we can provide also our wants sa buhay. Ang paniniwala ko, loan has a good purpose. Nakakatulong kasi itong loan for us to grow. It's not for our lifestyle. It's not for gusto lang nating bilhin. Ang kalaban kasi natin dito is yung impatient. Kasi kaya na ng kapasidad ng ating sweldo, kaya ng kapasidad ng ating papel, ating payslip, pero hindi natin napapansin na ang kalaban natin is our impulse, our emotion, or kagustuhan na ngayon na makuha yung reward. Makukuha nating reward as long as unahin muna natin ang pag-build it ng ating asset, not the liabilities. We can use loan as a leverage to upgrade our financial capacity para tumaas ang ating earning power. Naniniwala ako na kapag ginamit mo ang loan to level up your lifestyle, yamang yan. Kapag ginamit mo naman ang loan para kumita, it is an strategy. Pag pumasok, positive ang ROI sa'yo, return of investment, okay siya. Sabi niya sa Luke 16:10, kung sino mapagkakatiwalaan ng maliit, ay mapagkakatiwalaan din ng malaki. Ibig sabihin, kung hindi mo kayang i-manage ang maliit mong pera, ang loan ay hindi solusyon para makuha mo yung dapat gustuhin mo sa buhay o na sinusolusyonan mong problema. Ngayon, is that there is a problem lang sa budgeting mo siguro and hindi pa tama ang lifestyle mo, and ayusin mo muna, follow your money, ayusin mo muna yung pera mo, and that's the time gamitin mo yung loan sa tamang paraan. So see you po on my next vlog. Salamat sa panunood. Bye! See you po on my next vlog.